Gusto mo bang matutunan ng negosyo recipe na to? Wag na dahil maliit ang kita dito. Sa halagang 35 pesos na puhunan, 3 mais lang ang magagamit natin dito. 6 na piraso lang ang magagawa mo at 25 pesos lang ang tutubuin mo. Ang konti, no? Kaya wag niyong gagayahin itong ginagawa ko. Siniraan ng sarili. Guys, dito kasi sa channel ko, hindi views ang habol ko sa inyo. Ang gusto ko talaga ay kumita kayo. Kaya kapag alam kong malulugi kayo sa recipe ko, sinasabi ko agad ito. Guys, kaya maliit ang kita dito dahil konti lang ang nagawa ko. Dapat talaga sweet corn ang gagamitin dito para 12 piraso ang magawa nyo. Kasi guys, itong mais na to, maliliit lang ang butil. Sweet corn talaga ang the best sa recipe na to. Kaso wala akong mabili dahil hindi panahon ng sweet corn ngayon. Parang ikaw, kaya wala ka pa rin jowa hanggang ngayon kasi hindi mo pa panahon. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay crispy fried corn. Pwede mo itong ibenta ng 10 piso kada order. Guys, masarap ang recipe na to, promise. Lalo na siguro kung sweet corn na ang gagamitin nyo. Tip ko lang sa inyo kapag bibili kayo ng mais sa palengke, huwag yung naka-plastic agad yung bibilhin nyo. Kasi sinusupot nila yung 5 piraso at itinatago nila ang mga sira nito. Kaya yung pa isa-isa lang ang piliin nyo. Shoutout nga pala sa tinderang binilhan ko. Sa 6 na pirasong binili ko, 3 piraso ang sira dito. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 3 pirasong mais para sa mukha mong naglalangis. 5 kutsarang corn starch para sa mga nawalan ng love life noong March. 3 kutsarang cheese powder para sa mga tatay na TikToker. Gagamit din tayo ng dahon ng sibuyas para sa tindahan yung lagi mong nililimas. Kalahating kutsaritang paminta para sa mga nanay na makwenta. Gagamit din tayo ng mantika sa pagpirito para sa mga lolo na laging nakadekwatro. 1 kutsaritang asin para sa mga misis na laging nabibitin sa kanin. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, tanggalin natin ang mga butil ng mais gamit ang kutsara. Pwedeng hiwain nyo na lang ng kutsilyo para mapabilis kayo. Pero ako kasi gusto ko buo pa din ang butil ng mga mais ko. Guys, okay na to. Nahiwalay ko na lahat. Tingnan nyo naman oh, ang ganda ng mais natin. Next, magpakulo tayo ng tubig dahil ilalaga na natin to. Maglalagay din ako ng 1 kutsaritang asin pampalasa. Then, kapag kumukulo na, ibuhos na natin ang mga mais. Ilalaga lang natin to sa loob ng 2 minuto into medium heat. Guys, huwag nyong i-overcook ang mais nyo dahil ipipirito pa natin to. Kailangan bantayan natin to. Kapag kasi hindi nyo nabantayan ito, baka iwan ka din katulad ng ex mo. Haluin lang natin para maging even ang pagkakaluto. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess water nito. I-drain ko na nga lang. Ang tagal. Guys, heto ng mais natin. Lalagyan ko agad dito ng 5 kutsarang corn starch. Ito kasi ang magpapalutong sa ating mais after mapirito. Ilagay na din natin ang kalahating kutsaritang paminta. So, i-mix lang natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Guys, kailangan ganito maging itsura ng mga mais nyo. Medyo tuyo para hindi magdikit-dikit kapag pinirito. Next, magpainit na tayo ng mantika para makapagpirito na tayo. Make sure na mainit na mantika nyo bago nyo ilagay ang mga mais.
Ipipirito natin to sa loob ng 2 minuto hanggang sa lumutong ang mga mais natin. Mas maganda kung medyo nakalubog ito sa mantika. Haluin natin to para even ang pagkakapirito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Ulitin lang natin ang ganitong procedure. Guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, ito na ang tamang time para mag-subscribe kayo. Dahil marami pa akong ituturong murang negosyo recipe katulad nito. So, heto ng mga mais na ating napirito. Then, ilagay na natin ang cheese powder. Isunod na din natin ang dahon ng sibuyas. Tapos, haluin lang natin ito mabuti para mag-combine ang lahat ng mga ingredients natin. So, okay na to guys. Heto na ang ating crispy fried corn. Masarap ang recipe na to, lalo na kung sweet corn ang gagamitin nyo. Kung nagustuhan mong recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod nating recipe na pang negosyo. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Irish Joy, Ma'am Josefina Villanueva, Ma'am Margaret Lindain, Ma'am Florence May, Ma'am Jeneline Britanico, Alpahit at Crispy Bry, at kay Ma'am Cora Cristobal. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating crispy fried corn. Bye-bye! Bye-bye!